Nandito ka na naman, sa isang kwartong tila lumiliit sa bawat segundong lumilipas. Ang hangin, mabigat sa mga salitang hindi mo masabi. Sa harap mo, hindi isang halimaw, hindi isang taong sumisigaw, kundi isang taong umiiyak. Mga luhang nagsasabing sila ang biktima. Mga hikbing nagpapahiwatig ng sakit na hindi mo kailanman mauunawaan. Kani-kanina lang, ikaw ang nasaktan. Ikaw ang pinagsalitaan ng masakit. Ikaw ang binaliwala. Ngunit ngayon, sa isang iglap, ang lahat ay bumaliktad. Ang iyong sakit ay naging kasalanan. Ang iyong reaksyon sa kanilang abuso ay naging abuso sa kanila. Ito ang bitag. Ang pinakatusong sandata ng isang partikular na uri ng narcissist. Ang narcissist na nagbabalat kayo bilang isang walang hanggang biktima. Hindi ito basta-basta. Ito ay psikolohiya. Isang madilim na sining ng pagmamanipula. Tinatawag itong covert narcissism o vulnerable narcissism. Hindi sila tulad ng karaniwang narcissist na palaging nagmamalaki. Sila ay tahimik. Sila ay tila mahiyain. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagpapakitang gilas, kundi sa paghingi ng awa. Ang kanilang sandata, ang kanilang trauma, maaaring totoo ang kanilang pinagdaanan. Marahil, sila ay tunay na nasaktan noon, ngunit heto, ang malagim na katotohanan. Ginamit nila ang kanilang nakaraan, hindi para gumaling, kundi para maging lisensya, para manakit. Ang kanilang trauma ay naging isang walang hanggang get out of jail free card. Sa tuwing susubukan mong magtakda ng boundaries, hindi mo naiintindihan ang pinagdaanan ko. Sa tuwing ipapahayag mo ang iyong nararamdaman, mas masakit ang naranasan ko. Sa tuwing hihingi ka ng accountability, nagiging trigger ito ng kanilang nakaraan. At bigla, sila na ulit ang bida sa trahedya. At ikaw ang kontrabida. Ang walang pusong nilalang na nag-udyok sa kanilang sakit. Ang prosesong ito ay mabagal at tuso. Unti-unti nitong sinisira ang iyong tiwala sa sarili. Nagsisimula kang mag-alinlangan. Ako nga ba ang masama? Masyado ba akong maramdamin? Masyado ba akong demanding? Nagiging normal sa'yo ang paglakad sa mga itlog. Ang bawat salita mo ay maingat na tinitimbang. Baka makabasag ka ng isa pang alaala. Ginagawa mong mas maliit ang iyong sarili para magkaroon sila ng mas maraming espasyo para sa kanilang sakit. Tingnan natin ang isang halimbawa. Si Maya at si Leo. Si Leo, sa panlabas, ay tila isang kaluluwang nasira ng panahon. Palagi niyang kwento ang kanyang mahirap na pagkabata. Si Maya, sa simula, ay puno ng pag-unawa at pakikiramay. Gusto niyang tulungan si Leo na maghilom, pero napansin ni Maya ang isang pattern. Sa tuwing may mali si Leo, kapag hindi siya tumupad sa usapan, o kapag nagsalita siya ng pabalang, at sinubukan ni Maya na kausapin siya tungkol dito, biglang bumabalik ang multo ng nakaraan. Ganito rin ang ginagawa sa akin ni Papa, sasabihin ni Leo habang nanginginig ang boses. Ang simpleng paalala ni Maya ay nagiging isang atake. Ang usapan tungkol sa mga hindi nahugasang plato ay biglang tungkol na sa kanyang trauma. Ang responsibilidad ay nawawala sa kadiliman ng awa. Pagod na si Maya. Ang kanyang tahanan ay naging isang korte kung saan palagi siyang talo. Ang kanyang pagmamahal ay naging isang tungkulin
ang walang katapusang pag-aalaga sa isang sugat na sadyang hindi pinapahintulutang gumaling. Dahil ang sugat na yon ang kanyang kapangyarihan. Ito ang sandali ng paggising, ang pagmulat ng mata sa katotohanan. Ang taong tunay na gustong gumaling ay haharap sa sakit. Hindi nila ito gagawing panangga. Ang taong tunay na gumagaling ay hindi mananakit ng iba sa proseso. Sila ay nagiging mas maingat, mas maunawain. Ngunit ang narcissist na ito, gagamitin nila ang kanilang kwento para ikulong ka sa isang selda ng pagkakasala. Ang kanilang mga luha ang rehas. Ang kanilang mga hikbi ang kandado. Ang pag-alis sa bitag na ito ay masakit. Dahil kailangan mong tanggapin na ang taong inakala mong tinutulungan mo ay siya palang unti-unting pumapatay sa iyo. Kailangan mong piliin ang iyong sarili. Kahit na gawin ka nilang kontrabida sa kanilang walang katapusang dula, hindi mo sila kayang gamutin. Hindi iyon ang iyong responsibilidad. Ang iyong responsibilidad ay sa iyong sariling kalusugan, sa iyong sariling kapayapaan. Huwag kang malinlang sa mga luha na ginagamit bilang armas. Huwag kang makulong sa awa na ginawang selda. Ang tunay na biktima sa kwentong ito ay hindi ang pinakamaingay umiyak, kundi ang taong unti-unting nawalan ng boses.